So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa another video. And for today's video, since may bago na naman lumabas na budget smartphone, and this time budget 5G smartphone, at itong Xiaomi Redmi 15 5G. Maganda kaya to? Ito na kayang perfect na bilhin ngayong 10-10. Tara, check natin. So yan, another video na naman tayo. And this time may bagong labas na naman na smartphone si Xiaomi, which is a Xiaomi Redmi 15 5G. An very affordable na 5G device na pwede ma-offer ngayon ni Xiaomi under 10,000 pesos. Again, this is not a full review. Ito po ay review first impressions lang. Nagbibigay ako ng mga saloobin sa bagong labas na smartphone, yung kanilang price, specs, and of course yung availability. And no worries, bibili rin tayo na itong Xiaomi Redmi 15 5G. So stay tuned lang mga idol dito sa ating YouTube channel pag binili na natin itong Xiaomi Redmi 15 5G. So itong device na ito mga idol, very affordable lang. Ang SRP nito is around 8,000 pesos lang, 7,999 pesos for the 4GB, 128GB of internal storage. Of course tayo, I know 4GB of RAM is not a perfect fit for a smartphone na ganito yung price tag. Pero again, 5G kasi yung pinag-uusapan natin. Take for example, yung mga ibang 5G devices na nag-offer ngayon ng ganitong presyo na 4GB of RAM talaga ang binibigay. Pero syempre, mamaya sa ating first impression, bibigay ko yung saloobin or yung thoughts ko about sa RAM at ROM nitong Xiaomi Redmi 15 5G, kung sulit nga ba siya for its price. At ito pa, kung gusto nyo makuha ng below SRP ang Xiaomi Redmi 15 5G, i-click nyo na tong view products natin dito dahil up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha pag clinic nyo yung ating special voucher dito sa ating YouTube video. Dito kayo bibili mga ka-J-Vlog, napakamura, pwede nyo makuha around 6,000 to 7,000 pesos itong bago labas sa Xiaomi Redmi 15 5G below SRP. Kaya kumbaga malaking tulong din yung mapoprovide nating voucher sa ating video. Kaya dyan na kayo bibili ng ating bagong labas na Redmi 15 5G. So ano nga muna ba ang specifications nitong smartphone na to? The Xiaomi Redmi 15 5G is merong 6.9 inches Full HD Plus 1080p resolution with 144Hz screen refresh rate at mataas ang nits of brightness na mo-offer ng device na to. So nakakatuwa naman for its price, lalo-lalo na 5G, nakapag-offer na sila ng Full HD Plus 1080p resolution. At let's hope ang aspect ratio rin ng Redmi 15 5G ay same din sa Poco M7 na palapad sila, hindi pa haba. Sa OS out of the box na Android 15 siya with HyperOS 2. Sa chipset naman mga idol, meron siyang Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 chipset. Meron octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz, and sa GPU naka Adreno 619 po ito. Dual rear camera system siya with 50 megapixel main camera and an 8 megapixel front facing camera. Sa kanyang specifications is parang single speaker siya pero up to 200% volume, same din sa Poco M7. Pagdating sa battery, very interesting. 7,000 mAh na renewable battery with 33 watt fast charging po itong Xiaomi Redmi 15 5G. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung thoughts and opinions ko dito sa Xiaomi Redmi 15 5G, yung aking first impressions. And no worries, bibili tayo o rekta o order agad tayo nito. At gagawa rin pala ako ng video para to maging tulong din sa inyo. Gagawa tayo ng video upon purchasing the Redmi 15 5G online. I-documentary na natin lahat ng ating pagbili ng mga smartphone sa online para rin maengganyo ang ating mga consumers na bumili sa ating mga links or sa legit store ng Xiaomi sa online. Kasi no worries naman, wala namang problem bumili sa online, basta sa legit lang kayo bibili, okay? So, first impression natin, display, pag-usapan agad natin. Finally, a punch hole display. Buti naman, na-realize na rin ni Xiaomi, it's about time na mag-punch hole na tayo kahit na sobrang mura lang kasi parang talamak na sa kanila yung notch display even sa mga Poco devices nila. Pero dito, punch hole display, 6.9 inches and 144Hz. So maganda na ini-standard na ngayon ni Xiaomi ang 144Hz screen refresh rate para mas ano siya, kumbaga future-proof ang ating refresh rate. And when it comes to screen size, napakalaki. Take for example, yung Poco M7, sobrang na-enjoy ko yung aking viewing experience dito, especially pag nanonood at pag naglalaro. Again, buti na lang hindi na nila ginawa yung pahaba na let's hope dito sa
Xiaomi Redmi 15 5G is palapad siya, hindi po pahaba. Next mga ka-J-Vlog, yung chipset. So sa chipset, to be honest, very new to me for a budget smartphone or an entry-level 5G device, 6S Gen 3 chipset. So hindi ko pa siya natatry, pero specs-wise, pag binasa naman natin, kayang-kaya naman nito mag-handle ng mga basic tasks. For sure, hindi siya mabagal kasi mataas naman yung clock speed niya, 2.3 GHz. Pero let's hope. Tingnan natin pa rin sa ating review kasi meron tayong mga nakikita like the 6S Gen 1 na 4G chipset ng Oppo. In-expect ko na maganda performance pero hindi siya maganda performance niya sa gaming when it comes sa brand. I don't know sa mga ibang brand, di natin alam. Pero ano rin kasi yan, nagdedepende rin sa software optimization ng device yung performance din ng chipset. Kaya titingnan natin yan of course sa ating game test. Pero sa price range niya na 6 to 7,000, okay naman yan siguro yung 6S Gen 3 chipset. Based sa kanyang specs, kaya naman mag-handle to ng mga modern games din. Camera, susunod natin, nagulat ako to be honest nagulat ako sa performance ng Poco C85 and the Xiaomi and the Poco M7. Lahat sila maganda yung performance when it comes sa camera, 50 megapixel. So let's hope dito sa Xiaomi Redmi 15 5G, ganun din yung kanyang performance kasi doon binabasa ko ang specifications ng Xiaomi Redmi 15 5G. To be honest, para siyang 5G version ng Poco M7. Kasi karamihan ng specifications ng M7 at ng 15 5G ay parehong-pareho mga idol. And yun, let's hope na maganda rin ang performance ng camera nitong Xiaomi Redmi 15 5G. Pareho rin sila na single speaker. So single speaker lang to, yun lang naman ang sad part pero siguro maintindihan ko dahil 5G version po ito. Kailangan nila mag-cost cut ng mga ibang specifications para ma-meet ang 5G capability sa murang halaga lang. So yun nga, beyond 100% ang volume na mapo-provide ng Poco ng Xiaomi Redmi 15 5G na yan naman ang ginagawang move ng mga brands natin para ma-meet ang loudness kahit na wala tayong dual stereo speakers. Next, sa battery ang pangbato dito, syempre 7,000 mAh, same din sa Poco M7 na yan yung isang main advantage ng Poco M7. Pero dito sa Xiaomi Redmi 15 5G, hindi sila nagkakalayo ng price ng Poco M7. Pero mga idol, grabe, 7,000 mAh battery capacity rin with 33 watt fast charging. So expect nyo, it can provide a outstanding battery performance sa budget segment or sa entry level segment. And syempre, ang pinaka main advantage ng Xiaomi Redmi 15 5G sa mga competitors niya is yung kanyang napakaganda or very outstanding na 5G capability sa murang halaga lang. Marami na rin naman na tayo nakikita mga 5G devices na entry-level smartphone na sobrang swak sa ating budget like the Samsung Galaxy A06 5G, the Samsung Galaxy A16 5G, the Infinix Hot 60 5G Plus. So lahat yan mga ka-J-Vlog, i-review rin natin yan. Top 5 5G smartphone, gagawa rin tayo yan sa ibang videos natin. Pero again, yan yung isang advantage ng Xiaomi Redmi 15 5G sa mga competitors niya, yung kanyang battery performance. And maganda nga na 33 watts na siya, at least yan naman na pwede natin makuha or the minimum na pwede natin makuha for its price. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impressions dito sa Xiaomi Redmi 15 5G. Kaya kung interested kayo bumili nito ng sobrang mura below SRP, dito kayo mag-click sa ating view products dahil dito sa ating view products, mura, bagsak presyo, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa Xiaomi Redmi 15 5G. And abangan nyo na lang ngayong ating game test, unboxing, and review natin dito sa device na to dahil panigurado isa to sa pinakasulit na 5G device na pwede nyo makuha under 10,000 pesos. And when it comes sa RAM at ROM niya, yung RAM niya, for me, syempre, ano talaga yan? Mababa na ang 4 GB of RAM. Pero yan yung isang magiging, magiging dahilan siguro kung bakit na-meet yung 5G capability sa ganito murang halaga lang, magsasacrifice kayo ng RAM na 4 GB nga lang yung RAM neto. Pero again, 4 GB of RAM is still usable pa naman yan
Pero kung gagamitin yung Redmi 15 5G sa gaming, pero magiging ano na kayo dyan, maliliitan na talaga kayo sa 4GB of RAM, especially for gaming. Kaya nga i-game test natin siya para ma-share ko rin yung thoughts ko or yung experience ko kung pwede nga ba talaga for hardcore or solid gaming ang Redmi 15 5G even though 4GB of RAM lang siya. Kasi may na-try na tayong smartphone and even tablet na naka 4GB of RAM, G99 or even mga ibang malalakas na chipset na nakakaya naman nila maglaro kahit na merong 4GB of RAM. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa Xiaomi Redmi 15 5G. Kaya kung interested kayo, view products, dyan na kayo bibili up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha sa smartphone na to.